compassion on them, compassion, naawa, na-move ang Diyos na entertainin or pakinggan ang tawag ng mga ito. And He had compassion on them. So you see the word them, it's not just an individual or a singular thing. Pag sinabing them, ang capacity ho nito, madami. At ano hong ginawa niya? Healed their sick. Pinagaling ho ang maraming ito. And then sa verse 15, and when even was come, the disciples came to Him saying, the place is desert. The place is like of the wilderness, and the time is already past. Send them. Ayan na. The multitudes. Send them or send the multitudes away. Pauwi na yung mga yan. Maggagabi na. Upang sila ay makapunta sa bawat village or tirahan na pwede nilang madaanan. At sa madaling salita, ang sabi ng mga disciples ni Jesus, bahala na kayo sa buhay ninyo. Natapos na si guro, si teacher na makapangaral, pinagaling na kayo. Magsiuwi na kayo so that they may buy themselves food. Sa verse 16, but Jesus said unto them, they have no need to go away. Give them what to eat. Sa verse 17, and they say unto Him, we have here but 5 loaves. 5 piraso ng tasty na gardenia, 5 loaves of bread, and 2 fish. And sa verse 18, anong sabi ni Jesus? Dalhin nyo yan dito sa akin, bring it to me. Sa verse 19, and He commanded the multitudes to sit down on the grass, and He took 5 loaves and 2 fishes, and looking up and giving thanks. So verse 20, and they all ate and were filled, and they took up that which remained. Sa verse 21, ilan yung naging sobra? And they that did it were about 5,000 men. May sobra pa sa verse 22, tingnan nga natin. Okay, hindi na binanggit kung ilan yung naging sobra dito sa verse 20. Ang sabi dito, and they all ate and were satisfied, and they took up 12 baskets full of the broken, 12 baskets full. Amen. So minsan pa tayo ay manalangin na sa inyong panunood at pakikinig, dumaloy ang pagkakatuto. Naririnig pero hindi pinakikinggan. Ang sarap ng lingwaheng yun, no? Naririnig pero hindi naiintindihan. Ano nga yun? Pakiulit. Naririnig pero hindi nauunawaan. But I rebuke the spirit of dumbness, the spirit of breaking of insensitivity. Dakilang Diyos sa aming Ama, let all efforts be received, and let the power of the Holy Spirit, through the blood and through the cross, set them free and lift them in a standard of living to receive the truth and to focus on their assignment. That dreams still come true. Faith is the work for the impossibility. Trust is knowing the unknown. Kaya aming Ama, maraming salamat. We give you honor. We give you glory. In Jesus' name. Amen. My message for this very morning is entitled, Satisfied. Satisfied. Nabusog, nasiyahan, naligayahan. Satisfaction. It is the level of experience of what we have or what we get on the things that we get. Pag sinabi yung satisfied,
thumbs up ka. Hindi ka na uulit sapagkat nabusog ka na. Hindi ka na uulit dahil na-meet na yung longingness mo, yung paghahanap mo. Parang sa buhay mag-asawa, sa pamilya. You will not look for any other women because you are satisfied from the love and the care and the kalinga ng iyong misis o ng iyong mister. Kumbaga, it is enough. Solve ka na, sabi nga sa salitang colloquial word sa mga nasa lansangan at nasa sanlibutan. Solve na ako, pare. Solve na ako, bro. Ibig sabihin, okay na ako, hindi na ako maghanap. Okay na sa akin tong 1.5 rice na may kasamang pork chop, na may sukang maanghang. Busog na ako. I will not take it because everything that you take it too much, glutenin na ho yun. Masama ho yung nag-accumulate ng sobra-sobra and then you just hoard it. It is bad. Blessings are meant to be channeled. Blessings are meant to be shared. Ang pagpapala, biyaya, ay kailangan nung ipamahagi, itulong, ituwang, at mismo ho sa atin hong hapagkainan. Pagka marami hong kumakain, ito natutunan ko sa tatay ko, kapag marami ang kumakain at pag nakita mong kakaunti ang ulam, huwag kang maging patay gutom. Ikaw ay maghinay-hinay. Sapagkat kung 15 pa yung kakain at isang buong manok lang yung nakahain, magtiyaga ka na muna na mas marami yung ketchup at mas marami yung sauce ng mantumas kaysa sa dun sa manok. Ang nangyayari, yung nauuna, kinuha na kagad yung malaking pitso, pati yung pakpak, yung breast part, kaya yung susunod, yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na sasandok at kukuha, ubus na. Ang tawag ho doon ay kasakiman. Ang pagpapala ho'y nagtuturo na hindi mo unahin ang iyong sarili, unahin mong yung kapwa. Sapagkat ang pagpapala na buluntad at buhat sa pag-ibig, hindi mo sinesafety ang iyong sarili. Iniisip mo ang kapakanan ng iba at huli ang iyong sarili. At yun ang kaganapan ng ating Panginoon. Iniisip niya ang kapakanan ng kanyang mga tagapakinig, kapakanan ng kanyang mga alagad. Hindi niya iniisip ang oras, hindi niya iniisip na mahirap ito. Ang kanyang ginagawa ay mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makita ang katotohanan na walang tinatanggihan ng ating Panginoon. Minsan ang doktor may tinatanggihan eh. Pero ang Panginoon, pag lumapit ka, walang makakatanggi sa iyo. Hindi ka tatanggihan ng ating Panginoon. Pag wala kang pera, hindi ka pwedeng tanggapin sa isang ospital. Pag wala kang pang-acceptance fee sa isang hukom o sa abogado, walang iintindi sa iyo. Pero ang ating Panginoon, anuman ang iyong kalagayan, anuman ang iyong katayuan, you can come just as you are. You might be a separated person or single parent, o ikaw ay abandoned child, ikaw ay ang ampon. Lahat tayo ay may pagkakataon na lumapit sa ating Panginoon. Ang Diyos natin hindi choosy. Ang Diyos natin ay hindi maarte. Ang Diyos natin ay para sa lahat, babae o lalaki, bata o matanda. Ang Diyos ay para sa lahat at ang Diyos ay aabot sa lahat ng katayuan ng tao. Mayaman, mahirap. May problema, may sakit. Ang Diyos ang ating kailangan. Kaya nga ho dito sa mensaheng ito, satisfied. So when you are satisfied, you will not look for anything else. Kaya kung makikita mo na ang Diyos ay sapat at tapat, you will not look for any other gods. Merong kaibigan ng aking asawa na sa tuwing siya ay may kaibigan na dadating galing sa flight or a-attend ng pilgrimage or ng isang mga pagtitipon ng mga religious gatherings sa pilgrim sa Jerusalem, sa Mecca, at kahit nga sa mga kakilala niyang mga Buddhist na mga Indonesians, this lady will always say, ipanalangin mo naman ako sa Diyos mo. So, kahit ito'y Muslim, kahit ito'y Katoliko, kahit ito'y Buddhist, she will always approach in a matter na, baka dito sa Diyos mo, pwede akong makisawsaw. Baka dito sa Diyos mo, pwede akong mapagpala. Baka dito sa Diyos mo, pwede akong mabigyan ng himala o espesyal na pabor. Mga kapatid, we should be firm about this.
that there's only one God and one mediator, and that is the Son, the name Jesus Christ. And we have one Holy Spirit. We believe in the one baptism. We believe in the threefold being. We believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ito lamang ang dapat nating paniwalaan. Na ang ating Panginoong Hesus lamang ang ating tagapamagitan at wala nang ibang daan. Many will say that there are a lot of ways to heaven, and for you to believe that you're a born-again Christian, there's only one way to heaven, and that is in the name of Jesus. Huwag mong pag-aalilanganan ng iyong kaligtasan. Earthly things will make you dry. Over time will make you weary and tiresome. But only Jesus can give you rest. Pag sinabi hong rest, hindi ho ibig sabihin tumambay lang kayo. Pag sinabi hong rest in His presence, is you know the essence that God will take the rest. Ibig sabihin, ang Diyos ay gumagawa habang ikaw ay gumagawa. At pag ikaw ay gumagawa, hindi ka nahihirapan. Hindi ka laging balintuot, hindi ka laging pressured ng mga bagay na dapat mong ma-hit o dapat mong ma-reach, sapagkat alam mo that on the end of the day, you will hit your target. You will hit your sales. You will hit your quota. You will hit the amount that you are expecting na dapat na swelduhin mo sa akinsit katapusan. What you need to know about Jesus is full of compassion. Compassion. Pag sinabing compassion, He is easily to be persuaded. When somebody has a need, hindi niya na check na, baka nanloloko lang ito . Jesus is always moved by His compassion. He wants everyone to understand that there is a higher and divine power that is taking over, that is controlling the realm in this world, na merong mas makapangyarihan pa dito sa sanlibutan ito. At ito yung kapangyarihan ng ating pagsampalataya. Ito yung kapangyarihan ng paniniwala natin na walang ibang Diyos na katulad ng ating Panginoon. Ang ibang Diyos ay gawa sa kamay ng tao. At ito hindi nakakarinig. Ang iba ay gawa sa simento. At ito'y walang pakiramdam. Ngunit ang Diyos na alam ko ay buhay at nananahan sa ating buhay at nakakarinig ng lahat ng ating pagtawag, panaghoy at pagkukumpisal, sapagkat ang Diyos ay nakaririnig at alam niya ang ating kalagayan, alam niya ang ating katayuan, at hindi niya tayo kayang pabayaan at limutin ni isang sandali ng ating buhay. God cannot forget us and God cannot abandon us. It is you who abandoned God and your faith. Even though you are apart from God, umuulan pa rin sa inyong tahanan. Umuulan pa rin sa inyong bahay. Umuulan pa rin sa inyong opisina. Sapagkat ang pag-ulan ay para sa mayaman, ang pag-ulan ay para sa matuwid, ang pag-ulan ay para sa mahirap, ang pag-ulan ay para sa makasalanan. Ibig sabihin, everyone will receive the fair share of the goodness of God. Kaya yung masama, nakakakain din ng beefsteak. Yung matuwid, nakakakain din ng hamonado. It doesn't make any sense. Sapagkat binibigyan tayo ng fair share ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Haring Solomon, na merong mga masama na mahahaba ang buhay. Pero meron namang mga matutuwid na namamatay ng maaga. Pero wag nating ikagulat at ikalungkot kung anong nangyayari sa masama at matuwid. Ang mahalaga ay meron kang kinakatakutan at meron kang pinagsukuan ng buhay, at ito ang ating Panginoon, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at sapat na ang kanyang pangako para ikaw ay magpatuloy na manalig at manindigan. Huwag mong ikagulat ang kasaganaan ng masama, sapagkat lahat ng bagay ay susulit natin sa ating Panginoon. Jesus went ashore and set his eyes and see the great crowd, and he had compassion. Kung babalikan natin yung verse 13, he withdrew from there in a boat to a desolate place. Lumayo na nga ang ating Panginoon . Tingnan po ninyo. Because Jesus is taking a difference. Jesus is going beyond the law of physics and the law of
8 hours work. Kung si Jesus ay driven ng 8 hours work, sasabihin niya, oy, teka, alas 5 na ng hapon, hindi na ako pwede magtrabaho. The doctor is out of duty. Pero Jesus made it very sure that He is the God of all times. Jesus make it sure that He's always available. He never take time out. Kaya ito yung sabi sa aklat ng mga awit. The one who keeps me never slumber. Where does my help comes from? My help comes from the Lord. And the one who keeps me never take a leave of absence. Never take a break. Never take a vacation. At dito ho sa pagkakataong ito, lumayo na ang ating Panginoong Hesus. At tapos na ang kanyang duty. But when He saw that the multitudes are following Him, what did He do? Bumalik ulit ho siya sa tabing dalampasigan at nakita ang napakaraming tao at siya'y naawa sa kanila at pinagaling ang mga may sakit at karamdaman. Napakasarap pong tumulong. Napakasarap pong magbigay, lalo na kapag alam mo na mas may kaangatan ka doon sa iyong tutulungan. Napakasarap pong magpakain na alam mo naman na yung iyong papakainin ay talagang walang-wala at hikahos at kapos. It always feels good when you know that you have the advantage and you share your advantage, you share your money, you share your capacity, you share your house, you share your home, you share your car, you share it in a way na sila ay makakalasap ng kagaanan at kabutihan na kahit kaunti lang yung kanilang tinatrabaho, pero buo ang kanilang sweldo, kahit 3 times a week lamang sila nagtatrabaho, ang kanilang sweldo at allowance ay para pa ring normal pay. Hallelujah. Isn't that amazing? That for a 7 weeks or 7 days work, 3 days ka lang nagtatrabaho, pero the benefits is like you have it full on the 15th, on the 30th. Hindi ba napakasarap na hindi mo sila pinag-iisipan na kailangan sagad ang trabaho mo. Kailangan 8 oras, 5 beses sa isang linggo. Pero ikaw na mas nakakaangat at nakakaunawa dahil mahirap ang transportasyon, sige 3 times a week na lang ang pasok ninyo, pero walang bawas sweldo, pero walang bawas sa income, pero wala kaming kakaltasin. Your PhilHealth and SSS will be paid by the company. Di ba napakaganda noon? Sapagkat ikaw nakakaranas ka ng kagaanan at kaluwagan, pero yung mga taong ito, the labor forces, that they need to meet their ends every day. And you know, that's really hard to buy a formula milk. Napakamahal ng isang gatas. Sa alam mo na may pinasususong 3, 4 na anak. Well, you might say, kasi hindi nila alam ang family planning. Nandun na ho tayo. But, you have to understand na kayong malakas ay binigyan ng kaunawaan para maging matatag. At para yung mga mahina ay maturuan. Alam niyo, pag ikaw ang nangunguna at pinuno ng isang organisasyon o ng isang kumpanya, you have the ability to impartate and to reach them out, not just to receive the pay grade and the paycheck. You have the ability and capacity to share them the knowledge of truth why you are successful. Kaya lagi ko nga ang sinasabi sa mga negosyante dito sa church, kung kayo ay may pinamumunuan, may pinamamahalaan, never ever forget that i-inculcate ninyo ang pananampalataya ninyo. Let them know about Bible study. Let them know about Jesus. Let them know about the security in trusting God. Because in everything in this world, everything changes, everything fades, everything be destroyed, everything will be out of fashion. Pero ang pananalig at pagsampalataya, magbago man ang panahon, hindi magbabago ang ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay tapat at napakabuti. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We've been doing this for 6 weeks. Live streaming. At parang sa tingin namin wala kaming napapakinabangan. At parang sa tingin namin parang walang nangyayari. Pero may nangyayari. Sapagkat pagkatapos ng aming pangangaral ngayong umagang ito, ay may tiyak na kami kakain ng masarap na tanghalian sapagkat may pagpapala kaming tatamasahin. Amen? Sometimes you want to see the big miracles, but on the little things, God is doing amazing things.
Minsan gusto natin 1,000 viewers. Sometimes gusto natin 100 or 500 likers. Pero sometimes God speak in the little. God speak in the lowly account. God speak in the smallness. And through that smallness, you will appreciate that the God who started the little things is the God who will give you the big blessing. Hallelujah. Minsan kasi gusto kaagad natin 1,000,000 ang kita. Gusto natin maganda kaagad ang ating kabig. Maganda kaagad ang ating pagpapala. But little did you know that every little blessing, ang langgam nga, isang buti lang ng asukal, masayang-masaya na. Pag may nanabog na matamiso sa aming bahay, isang dampi lamang hunang pulburon. Maghintay ka ng mga 1 oras. Makikita mo yung langgam, may mga kasama ng tropa. At sasabihin niya, doon! Sa ilalim ng upuan may asukal. At makikita mo, ang dami na ng pila ng langgam. Kaya ang sabi ni Haring Solomon, tingnan ninyo ang mga langgam. Sila'y marunong at matalino. Pero ang tao, pag nakakita ng magandang sweldo, ililihim. At isisikreto. Baka malaman nila na ako ang unang nagtinda ng face mask. Di ba? Ang Diyos nilikha ang tao na maging mabuti. Pero ang tao humahanap ng mga kaparaanan upang sila'y maging masama. God created man to be good. But it is the man who find many ways to do bad things. Ang tao hong nagpapasama sa tao. Hindi yung ang Diyos. Sasabihin natin, tahimik ang Diyos, ganyan, hindi ka pinagaling. But I think there are a lot of abuses. Nung kabataan mo, siguro masyado kang naliligo kapag kapagod or nilunod mo ng bisyo ang iyong katawan na para bagang we only live once. Sige, party, bisyo dito, babae dito. But on the latter part of your life, there will always be consequences. I don't feel you offended. Ayokong kayo ay masaktan, but this is the reality. Women will not satisfy you. Only God can satisfy us. Lots of money will not satisfy us unless you know its purpose. A lot of money will only give you trouble. But if you know having money, if you use it properly, it will be beneficial for a lot of things. Kaya sabi ng ating Panginoon, napakahirap ng mayaman para makapasok sa karya ng Diyos. Uulitin ko, hindi lahat ng namamatay ay papunta sa langit. Some will go anywhere and some will go to hell. Because knowing Jesus is the complete assurance that you'll go to heaven. Because having Jesus, you'll have a changed mind and a changed heart. You will forgive your enemies. You will love your enemies. You will forgive your in-laws. Mamahalin mo ang biyanan mo. Hallelujah! Mamahalin mo ang kapitbahay mo na maingay. At mamahalin mo ang boss mo na pinapapasok ka kahit araw ng linggo. That's the difference. Because when you have Jesus, you know that everything is temporary. Janitor ako ngayon, pero hindi habang buhay janitor ako. Below pay grade ako, below minimum wage, but that is not the conclusion of my life. I know I can do better. I will add up, mag-aaral ako sa TESDA, at pupunta ako sa mga YouTube tutorial how to develop these things and to do the programming. At ngayon hindi na mahirap para magkaroon ng title or degree. Hindi na mahal. Hindi mo na kailangan pumunta sa Harvard or sa Ateneo or sa LaSalle para masabi, oy, big time ako, dito ako nag-aaral. And you will not need a lot of money. Ngayon napakarami ng internet courses that you can do it in a 4-week time. Sabi ni Last Daily, this will be the new trend. Not the new normal, this is the new season. Pag new normal is you always look back on the things on the past. Hindi na mangyayari yung katulad ng dati. Hindi na papayag yung mga bus owner na yung kanilang pina-convert at pina-assemble na tatlong seating capacity na lang bawat row. Hindi na nila pababaklas yun. They have spent a lot. Ang tricycle, di ba may divider na rin. It will never go back to the new normal. Don't expect. Even the church will not have a lot of gatherings. Ito na yung pinaka bagong panahon. Technology. It's the new stream, the live streaming. Kaya ngayon, hindi na kailangan na mas marami, mas malakas, mas maraming miyembro, mas mayaman. Hindi na ganon. Sapagkat ang pagkakataon ngayon, kapangyarihan na ang mangingibabaw. Yung pinakikinggan mo, hindi talino ng tao, kundi yung kapangyarihan ng Diyos na nagpapagaling at nagpapala at kumikilos sa ating mga buhay. Dati kasi uso yung itanong mo, sasagutin ko. Hindi na uso yun. Sapagkat ang uso ngayon, may nabago ba sa buhay mo sa panahon na ikaw ay nakikinig?
Hindi ka naman nagmumura. Hindi ka naman nagsisinungaling. Hindi ka naman nandaraya sa iyong pag-time in. Hindi ka naman nangungutya. Hindi ka naman nanlalait. And that should be the most effective tool and effective evidence na ikaw nga ay tunay na nakakakilala sa iyong Panginoon. Masakit, pero ito'y umuukit. Masakit pero dumidikit sa iyong puso. Sometimes we don't want to touch the truth because we want to receive the easiest way. To quit and to get out and to run away, and that's the easiest way. Your location does not define His action. Kahit po nasa nasa wilderness ang ating Panginoong Hesus, it does not define oy, teka, 5 o'clock na. I have to go and have my dinner, but Jesus, stop and tell them, wait, don't let them go home. Pero ang sabi ng mga disciples, sa verse 15, now when it was evening, yun pala yung translation sa ESV, gabi na, at sinabi ng kanyang mga alagad, lumapit sa kanya at sinabi, we're in a desolate place. Pag sinabing desolate, abandoned, walang sari-sari store, walang baliwag lechon, walang andoks, walang tudings, walang pwedeng makain, walang lutong ulam, and there are no source of food. And we have 5,000 people. 5,000 tao yung nakinig kay Jesus at kailangan, sabi ni Jesus, pakainin. Kaya sabi nila, it's impossible. We are in a isolated place. Desolate means isolated place. But Jesus said they need not to go away. Get something. Give them something to eat. What we have is 5 loaves and 2 fish. It's not the number of what you have or the resources that what you have. It's what you believe matters. If you believe that God is higher than your thoughts, higher than your situation, buti pa yung nagdala ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Hindi niya sinabi, paano po ako makakakain? Bakit po ninyo kukunin yung aking baon? Hindi. Yung sabi ng bata na nagbigay ng 5 loaves of bread, okay lang, binigay niya kay Jesus. And what makes it remarkable is when you give thanks. Pag nagpasalamat ka sa ulam mong tinapa, pag nagpasalamat ka sa ulam mong daing, pag nagpasalamat ka sa noodles na ayuda ni Mayor, nagpasalamat ka sa dilata na bigay ni Kagawad, pag marunong kang magpasalamat, tingnan mo ang iyong katabi habang ikaw ay nanonood. Sabi ko na sa iyo, Han, matuto tayo magpasalamat. Wala Nasusuko na nga po kami. Dilata na naman ang bigay ni boss. Imagine ninyo, hindi ninyo mapupulot ang dilata. Nagbigay nga ng bigas, NFA naman, mura naman. Well, kapag ka tumanggap ka, magpasalamat ka. Kung ayaw mo, huwag kang magreklamo, ipamigay mo. Mahirap ba yun? Kaya ka laging nasa kalagayan ng kapos at kahirapan dahil hindi ka marunong magpasalamat. A lot of people today is living under poverty level because they could not advance, because they cannot enjoy on the little things. Nagpasalamat ang ating Panginoong Hesus. At ano hong nangyari hanggang sa kamumumuan ng tagaktak ng breadcrumbs ng tinapay, lahat ho ay nasatisfied. Take a look with me sa 1 Kings chapter 17 verse 8 to 16. Samahan niyo po ako na merong isang balo sa Serapat at merong isang propeta na inutusan ng Diyos. Pwede mo ba akong dalhin doon, King? Gamitin nga natin yung King James Version kung meron ka. Meron ka bang New King James Version? Yung King James Version. Sa 1 Kings chapter 17 verse 8 to 16. And God told to Prophet Elijah, and the word of the Lord came unto Elijah, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have
Anong sunod? I have commanded a widow woman there to sustain thee. Panahon ng famine, panahon ng taggutom, panahon ng drought. Pinapupunta siya sa isang balo. What's the use of going to a widow? Noong unang panahon, ang mga babae ay walang kapasidad na makapagtrabaho at kawawa ang kalagayan ng isang balo because on the olden days, it's always the men who work and provide for the needs of the family. Pero sabi ng Diyos kay Elijah, pumunta ka sa balo. And for him to reason out, pupunta ako sa balo, wala nga trabaho yun. At palagay ko, hindi ito makakapagbigay sa akin ng kahit anong pagkain. But Elijah obeyed God. Obedience is better than sacrifice. And that's why, if you be willing and obedient, you shall partake the best of the land. And if you want to receive the blessing, Deuteronomy chapter 28, verse 1, hanggang verse 12, hanggang verse 14, ang sabi doon, if you hearkenly, diligently obey the voice of God, you will be the head and not the tail, above and not beneath, and you will lend and not borrow. Ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na makaranas kung ikaw ay susunod ng higit sa sapat at siksikliglig at umaapaw. This is not a fantasy. This is not a myth. It is a truth. Hindi ito haka-haka at kwentong kutsero at kwentong hiwaga. Totoo ho na ang Diyos ay nagpapalat, nagpapasagana kung ikaw ay susunod at tatalima. Amen? So verse 10, he arose and went to Zarephath, and he came to the gate of the city. Behold, the widow woman was there, gathering sticks. He called her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I might drink. Pakainin mo ko. Entertainin mo ako. Parang ganito sabi ni Elijah. Entertainin mo ako at mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos. But the widow reasoned out. Reasoning is the sublime message that we cannot see the bigness of God. Pag tayo ho ay nagdadahilan, pag tayo ho ay nagpapaliwanag, hindi pwede yan, pastor. Hindi pwede mangyari yan, pastor. Hindi tayo pwedeng ganito. Because you are blinded sublimely by the limitations of your understanding, by the limitation of what you see, by the limitation of what you feel, by the limitation under the law of gravity, by the limitation of what you can provide. Bakit hindi ako makapagbigay? Kasi hindi pa ako nakakaranas ng himala. The question is, can you afford to give? Hindi ho yun ang tanong eh. Can you afford not to give and cannot surrender your own being, your own life unto God? Ang tanong ho, hindi yung, kaya ko bang makapagbigay sa Panginoon? Ang tanong, kaya mo bagang hindi makapagbigay sa Panginoon? That's the real question. Kaya, ang sabi ho ng balo, teka, nakita mo nga namumulot na lang ako ng mga kahoy, panggatong, sa natitirang flour and oil, and then you ask me to fetch you, to feed you. This is verse 11. What does it say? And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil. Ipag-bake ko po kayo ng makakain. Isang dakot na lang hong harina ang meron ako, at kakaunting langis. Sometimes, discomfort will release you. Discomfort. Yung bagay na hindi ka komportable, ang magpapalaya sa iyo para mas makita mo na mas malaki pala ang kama kaysa doon sa iyong banig. Amen. Minsan naisip mo, ang laki ng nagastos ko sa pagpunta namin sa lugar na ito just to present the project. Nagpa-maintain ako, nagpalit ako ng brake pads, nagpa-change oil ako, and it cost me 5,000. But little did you know that those amount of money that you have invested, 5,000, will bring you to a bigger blessing that is beyond measure, that it will cost you for a lifetime of blessing. When you remember the favor of God is always greater than a lifetime of labor. Hello? Yung maliit mong ginastos, 5 milyon naman pala ang kapalit. Hello? Amen. Yung kaunting tiis at sakripisyo, 3 araw.
Pero malaki pala ang ibabalik ng ating Panginoon. Yung pinaubaya at yung ibinigay, maring ito'y masakit at mapait. Pero the things that you have given that cost you everything will give you an opportunity to experience the God of wonders who provide all things. Maring sa tingin mo, eto na nga ito na yung lahat ko, todo ko nang ibinigay. Paano na bukas? Huwag kang mag-alala, ang Diyos ay naroroon na. Ang Diyos ay nauna na sa pagkukulehiyo ng iyong mga anak. Minsan binibilang mo, anong edad ko na ngayon? 35? At the age of 50, kailangan retire na ako, kailangan graduate na yung mga anak ko. Paano? Hindi mo na malayan, hindi mo na abantayan biglang nag-asawa ng maaga yung anak mo. Hindi mo makikita tinataluntod mo. Yung dapat na at the age of 50, they are college graduate. There are things that you cannot understand. But God said, trust in the Lord with all your hearts. Do not worry about tomorrow. Because tomorrow has its own problem. Basta ang mahalaga, ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon, binabantayan mo ang pamilya mo, at tinuturuan mo sila ng pananampalataya, tinuturuan mo sila ng salita at pangako ng Diyos, at ang Diyos ang bahala sa mga mangyayari sa inyong mga paglalakbay. Hallelujah. And this widow is convinced by the prophet, pagluto mo ako. At ang ginawa ng balo, nagluto naman siya. Anong kasunod sa verse 14? And Elijah said unto her, fear not. Fear not. What is the enemy? Fear. Our God is a God of multiplication. Our God is the God of abundance. Our God is the God of overflow. Our God is a God of more than enough. Being poor comes with special cost that higher earning people don't often face. Ang pagiging mahirap ay mas malaki ang kagastusan kaysa sa mga taong sumusweldo ng tama at masigit doon sa kanilang tinatamasa. Sapagkat yung mga masigit ang kakayanan, naghahangad ang laging pagkakatuto. Ang mga mahihina at mahihirap, katulong na lang kami kasi ang nanay ko katulong na bandera . Huwag kayong papayag. Minsan kapag pabagabagbag damdamin, yan, medyo nabubulol-bulol, nakakapagpabagabagbag damdamin. Isang bata, 8 years old, nagbabasa ng kanyang aklat sa ilalim ng poste ng Meralco. Dapat lang gamitin mo yung liwanag ng Meralco. Napakalaki naman ng kanilang sinisingil. Talagang dapat nating i-maximize na magamit ng marami. Kung pwede namang lagyan ng poste ng Meralco, ang bawat bahay ninyo, dapat gawin. May distribution charge pagka ikaw ay nagbayad ng Meralco, sinisingil ka na sa bagay na hindi mo ginamit. At ito pa ho ang masaya. Yung mga losses at mga kinuha ng mga jumper, sa inyo ho sinisingil, sa atin din. Kaya masaya ho ang mabuhay ng may liwanag. Amen. Kaya ano ang dapat natin gawin? Manalangin para laging mayroong pambayad. Sapagkat we cannot get out unless the government will intervene. Kaya ipanalangin natin ang ating Pangulo upang siya bigyan ng karunungan. At yung mga kasapi sa gabinete, maging matapang din na magkaroon ng boses kung ano ang dapat pamahalaan. Kung paano itinuring na madaling ipasara ang isang istasyon, sana ganun din ituring na madaling ipasara ang isang korporasyon na hindi naman nagsiservisyo ng ayon at nagbibigay ng tamang solusyon. Di ba? Kung paano isinara ang ganito, dapat isara din ang dapat isara. Anyway, that is a lot of issues. Pero, tingnan nun natin. So, when Elijah said to her, underline the word, fear not. False evidence appearing real. Yun ang ibig sabihin ng fear. False evidence. Hindi totoo. Hindi totoo ang mapapahama ka bukas pag ikaw ay nagpuyat sa pananalangin. Minsan kasi, hindi pa ginagawa. Bawal po sa akin magpuyat, pastor tataas ang blood pressure ko. Hindi pa nga ginagawa. Meron na kaagad na komplikasyon. Gawin mo muna at kung tumaas ang blood pressure mo, di matulog ka. Bawal ho kasi sa akin ang mag-fasting Kasi meron akong mini-maintain na medicine. Subukan mo muna yung 3 araw. If everything fails, then stop. But when everything goes okay, tuloy-tuloy ho natin gawin. Sometimes we are afraid to make one step.
We are afraid we see the whole staircase. Uy, napakaraming hagdan naman yan. Pero pag naihakbang mo na yung isang paa mo sa isang hagdan, you will enjoy the whole staircase. Pag nakasakay ka na sa Anchors Away, dito sa Enchanted Kingdom, pag nakikita mo, nakakatakot. Pero pag nandun ka na at nakaupo ka na doon sa dulo ng boat ng Anchors Away, wala ka nang ibang magagawa kundi sumigaw, "Ah!" Because you will release your fear. When you are there, you will have the strength and the courage to feel it and to overcome your fear. You just need to shout. Shout! So when you shout, you release your fear. That's why the Bible says, shout unto God with the voice of triumph. Kaya nung si Bartimaeus ay nandoon at narinig niya na padating si Jesus, there was a pilgrimage. There was a certain feast na parang piyesta, nagpuprosesyon sila at nakikita nila na ang hari ng mga hari padating at ang kanilang mga palaspas ay winawagayway si Jesus na anak ni David ay padating. But Bartimaeus was not limited for his situation. Hindi niya alam kung nasa si Jesus, pero naririnig niya na si Jesus ay padating. Dahil ang mga tao ay maingay, siya ay sumigaw ng napakalakas. At ang tawag niya, Panginoong Jesus, anak ni David, pagalingin mo ako. At nung punto't oras na yon, siya'y pinagaling ng ating Panginoong Jesus. Don't let the voice of the world overpowers you. Don't let the voice of the world overpowers you. You have the voice to speak. You have the voice to exalt the name of our Lord Jesus Christ. You have the voice to express your praise and honor unto Him. May tinig ka para sabihin, "Here I am, Lord, use me. Make me an instrument. Make me a vessel." Kaya ang sabi dito ni Elijah, huwag kang matakot. Gawan mo muna ako ng maliit na tinapay, maliit na cake. Sa verse 14, Elijah was trying to convince this widow. For thus said the Lord, the God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day the Lord sendeth the rain upon the earth. So just one step, one act of faith. From one moment, tingnan ninyo, one moment, she is lacking. The widow is lacking. At one moment, kapos, kulang. Anong sabi ho ng balo? On my translation, will just lock the door and ready to die. Handful of harina and few oil in the jar. Iluluto namin ito. Bahala na bukas, mamamatay na kami. From one moment of lacking, but because of trusting and faith unto the man of God, everything changes. Hallelujah. Everything changes. Kaya, mula sa kulang, 5 loaves of bread and 2 fish, from just these little things, from one moment, but through the act of faith, everything is multiplied. Kaya ngayon na natapos na natin ang construction dito sa atin ng facilities. We have a new chairs and a new seat cover. May foam na rin ho. Bagamat walang tao. From one moment, huddle tayo how to raise money and how to make this place beautiful. But this time, we'll never stop. We will never be comfortable. Why? Because my next project is to upgrade the sound system and the videos. At ina-announce ko sa inyo ngayon, nagdagdag pa kami ng staff, full-time staff. Ang kanyang pangalan ay nagsisimula sa letter J. Ang kanyang apelyido ay letter G. Hallelujah. At ang kasunod na letter ay letter O. So, in spite of pandemic, we add a team para makatuwang sa pagpapalago ng ating production. At hindi ba napakabuti ng ating Panginoon? Di ba? Isn't God so good and so amazing? Maraming nagre-retrench, maraming nagsasarang kumpanya, ang Gap, ang Zara,
Ang ibang mga kumpanya all over the world, Airbnb ay nalugi. And I heard one of the retreat center ng isang malaking church ay ipinasara na rin at isinuoli na sa may-ari because they cannot maintain it kasi walang mga nag-youth camp. Alam nyo, napakaganda ng facilities na to dito sa Batangas at sa Makiling. Nagsara because of no patronage. Wala hong nagano. A lot of business closing. But remember this, God is opening a brand new door of opportunities. Pag may nangyayari yung sinarhan ng Panginoon, may bubuksan ng napakaganda ng ating Panginoon. Anong naituro nitong pandemic na ito? Tinuruan tayong maging malinis. Diba? Dati kasi, mga balahura tayo, hindi tayo naguhugas ng kamay bago kumain. Ngayon, bago kumain, katabi nyo na yung alcohol. Dati ho, ang alcohol, iniinom nyo lang. Ngayon, pinanlilinis nyo na ng kamay. Dahil bawal ngayon ng mga likor, may likor ban pa rin eh. Hanggang 3:00 lang ng hapon. Hindi nyo man namamalayan, it is God's business. Literally, di wala ngayong nagbibidyo okay ng malakas, wala ngayong nag-aaway ng mga lasing, wala ngayong perang nasasayang, lahat ng pera, diretso kay misis. Hallelujah. Kasi dati, alcohol, iniinom mo. Nakakasama pa sa atay. Drink moderately. Eh yung moderately, laging abuso, laging sobra. So ano nangyayari? Ikaw ngayon ay nagiging bangag at bangingit, nagkakaroon ka pa ng hangover. Pero ngayon, ang alcohol, nakalagay sa pintuan ng opisina at para lamang sa kamay, bawal inumin, sapagkat ito'y Rhea Rubbing Alcohol. Ito ay Green Cross at Dr. J. Yun lamang ang alcohol na pwedeng ipahid pero bawal inumin. Hallelujah. Because alcohol it means to disinfect, not to be drunk. Kaya sa akin yung pagtatapos, as I get close, after that na sumunod ho ang balo, naranasan niyang supply. That for the rest of her life, ang sabi ho, di ba Brother King, anong sabi doon? Until the day the famine was over, hindi sila nagutom. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. O bakit natatakot ka na ang asawa mo ay nawalan ng trabaho sa Middle East? Bakit ka natatakot na papaano na kayo? Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Sabi nga nung ating kapatid, alam niyo, Pastor, simula nung kami laging nakikinig sa inyo, lagi kaming sumusubaybay, lahat ng kumpanya na pinagtrabaho, lahat ng kumpanya na malapit doon sa pinagtatrabaho ng aking asawa ay nagsara. Mismong yung kanilang ibang branch sa Amerika, nagsara na rin. Pero yung branch ng asawa ko sa Dubai, tuloy-tuloy pa rin. Dahil ang Diyos ay tapat at napakabuti. Sa panahon ng taggutom, ikaw ang hahalakhak, ikaw ang magiging maligaya, sapagkat ipakikita mo na ang Diyos ay tapat sa lahat ng pagkakataon. You will be satisfied. You will be filled. You will be full. Because God is a God of more than enough. Kaya napakahirap na mabuhay na laging sapat at kapos lagi. Part-time job makes most of your time. Pagka 6 months lang ang contract mo, 3 months lang, at maghahanap ka na naman ulit ng trabaho, it costs your strength. It costs your mental preparedness. Na after 3 months, mag-aasikaso ka na naman ng requirements, mag-aasikaso ka na naman ng medical blah blah blah. So, it is really tiresome. Nakakapagod ho. Pag wala kang fixed income, pag ikaw ay panahon lang, pag ganun, panahon ng ganito lamang, malakas ang ganito, doon ka lamang kikita ng malaki, it will make you burdensome. It will give you hassles, stress, fatigue, and unreliable work schedules. Pansamantala, ang mga differential shift or skeletal workforce. Pero kailangan ka mag-isip at mag-take ng risk. What would be the sustainable thing to do sa mga susunod na panahon? Minsan kasi ganito po tayo eh. Okay na taga-tatak lang ako sa munisipyo. Malaki naman ang pensyon ko pagkatapos. Pero sa puro totoo, you're wasting your 25 years of being used in your maximum potential para maging kapakipakinabang at makaranas ng higit sa pagpapala na tinatamasa mo ngayon.
mo, maganda naman dito, pastor, ang benefits pag nag-retire. Pag nag-retire ka, mag-aalaga ka na ng apo mo. Pag nag-retire ka na, hindi mo na ma-enjoy ang panonood ng sine. Pag nag-retire ka na, hindi mo na ma-enjoy ang lasa ng masasarap na pagkain. Don't wait for the after 25 years benefits. You should experience it as long as it is today and tomorrow. And for the next 10 years, dapat maranasan mo ang kaligayahan sa paghahanap buhay. But when you are under the leverage of just enough and being poor, there will always be a constant setbacks and constant fear. Constant fear. Ano ang kasiguruhan ng buhay? Uulitin ko. Napakamahal, expensive ang mabuhay sa kahirapan. Sapagkat ang kahirapan ay sumpa, ang kahirapan ay hindi kalooban ng Diyos. Nagtitiis pero hindi naghihirap. Malayo ho yun eh. Pwedeng magtiis, pero hindi mahirap, hindi nanlilimos, hindi nagiging busabos, hindi mukhang palaboy, nagtitiis, pero nandun pa rin ang ningning ng pagiging anak ng Diyos, pinagpala, pinayaman, at iniingatan ng ating Panginoon. Don't be misled, mga kapatid. Minsan nadadaya tayo, hindi, okay na to, nalulugod ng Diyos na mahirap ako. Nagulagulanit. Maigi na magsuot ng butas na pantalon na ang tatak naman nito Levi's, pero yun naman talaga ang disenyo, butas ang pantalon. Ang napakahirap na butas na yung pantalon mo, kakalaba dahil isa lang yung pantalon mo. Are you listening? I'm not kidding, mga kapatid. Kaya it's very expensive to live a low living. Being humble is different from having a low lifestyle. Nagpapakumbaba, alam mo na, you have this, you have that, but you live a low lifestyle. Pero yung wala ka na nga, at gusto mo pang lagi kang inaapir, dinudusta, huwag ka nang pumayag. Tingnan mo ang iyong sarili, na nilikha ka ng Diyos para magtagumpay, at para ikaw ay iangat ng ating Panginoon. I always tell them to our staff, tingnan ninyo ang aming buhay. From our senior pastor and to myself, how God works. May mga tinalikuran kami pero hindi kami pinabayaan ng Panginoon. At kung pag-iigihin ninyo at paghuhusayan ninyo ang pagkilos at paggawa sa gawa ng ipinapagawa sa inyo, you will have favor, double for what you might have. Pero tinitingnan ng Diyos, ano ka ba pag walang nakatingin sa iyo? Ano ka ba pag walang nagbabantay sa iyo? Ang mahirap sa atin eh. Si pastor naka ganito. O yung supervisor namin, maganda naman ang buhay kami, hirap na hirap. Tingnan nyo muna kung ano yung mga pinagdaanan at pinaglabanan nila, kung ba't sila nakaranas ng ganoon. You want to be satisfied? Learn to upgrade. Upgrade your faith and upgrade your skills. Dakilang Diyos sa aming Ama, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na kami ho'y matuto na maging maligaya sa amin hong nararanasan at kami ho ay huwag tumigil sa kaganapan ng buhay na ito, that we will keep on rolling over. Smooth rolling stone, Panginoon, as we keep on gathering all the information, the revelation and understanding, that as we trust in you, no matter what, we live under the confidence of grace, that we will come boldly in the throne, that we will ask boldly, we will ask courageously, that it will happen to us. It will come to pass. And Lord, lahat ho ng may mga trabaho at hanap buhay, makita po nila that everything is temporary, that they should be ready for the upgrade and for the acceleration and elevation of the blessing that will in-charge them for a lifetime. Na yung pagpapala ho nila ay laging angat sa iba at pagpapalang kakaiba sa pangkaraniwan. Panginoon, we reject insecurities. We reject low self-esteem. We reject insecurities in the mighty name of Jesus. Alisin mo ang pagiging intimidated ng bawat isa. At makita nila, every setback is a setup. Every stumbling block is a stepping stone. That adversity is for our advancement. That prosperity is the principal thing that God wants us to be a channels of blessing, a miracle holder, and the bearer of hope and truth
that in Christ, we are more than a conqueror. Salamat po, Ama. I entrust everything, everyone na nakasubaybay at nakatune in sa gawain ito sa aming Sunday service. Bless them like never been before. We entrust everything to you in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At hindi ko po gustong matapos ang gawain ito na hindi namin kayo nabibigyan ng pagkakataon upang tanggapin ang ating Panginoong Jesus bilang inyong Panginoon at personal na tagapagligtas. Religion cannot save you. Only Jesus can save you. Again, when you are saved, you are always safe. And when you are safe, what you need will always be provided. Draw near to God and He will draw nigh to you. Remember, Jesus is not a gate crusher. If you invite Him, He will come. Sundan mo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Nagpapakumbaba at nagsusumamo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan na tugasan mo ng iyong kabadal-badalang dugo. At sa oras na ito, Panginoong Jesus, say it loud, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. At ang aking pangalan ay itala mo sa aklat ng buhay. I do not want to be the part of the sad story in the book of Revelation. Depart from me. I do not know you. Lord, may you remember us today that we acknowledge and we confess that you are the Son of the living God. Kaya in that glorious days, we will be admitted to the eternal place. We'll hear the wonderful word, well done, good and faithful servant. Not faithful pastor, not faithful businessman, well done, good and faithful servant. Kaya Panginoon, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sumunod ka sa maiksing panalangin ito, you have achieved the greatest decision of your life. Every week, every day, follow biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos page and our website and grow with us and turn unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. So I'll give you the final blessing. Connect with us. Message us and post your prayer request. If you need something, just let us know. Marami ho kaming staff na pwedeng manalangin sa inyo. Nandyan ho si Brother Aris, nandyan ho si Sister Aren, nandyan ho si Brother Joshua, nandyan ho si Brother Arman, si Brother Harney, si Brother King, si Brother Bernard. Nandito ho kami para ho ipanalangin ho kayo. At nandyan ho si Pastora Magda na every weekends they have a morning prayer brigade. Amen. So I'll give you the final blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you peace. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Until then, God bless you. Magandang umaga kabiyaya at alam ko po kayo po ay napagpala sa ating mensahe na pakinggan kay Pastor Kenneth Durante. And I believe, alam ko po sa bawat isa na na-encourage kayo, marami po sa inyo na ngayon sa mga oras sandali nito at nahihirapan. Pero ngayon narinig nyo ang salita ng ating Panginoon, nagkaroon po kayo ng pag-asa. And as I just want to encourage you again that God loves a cheerful giver. Kaya sa bawat isa, kayo po ay hinahamon po namin, we want to challenge you na kayo po ay magkaloob sa ministeryo nito upang maabot po natin ang marami pang kaluluwa na hindi pa naaabot ng salita ng ating Panginoon. Kaya as you participated in this ministry, I know, and God will bless you. Kaya I just want to pray for you. Panginoon, aming Ama, maraming salamat po. Salamat po sa aming mga kapatiran sa oras sandali nito na nagkaloob at sa may desire na